Good day everyone! So nagbabalik na naman ang inyong paboritong podcast at ngayon papag-usapan natin ang isang issue na umaalingaw at marami ang nakikisawsaw. So partner, ano masasabi mo sa bagong issue na yan, no? Yung patungkol sa kay Amy Marcos, di ba? Yung patungkol sa sinabi niya sa kanyang kapatid na tila siya daw ay nagdodroga. Oo nga naman, yung mga akusasyon ni Amy Marcos, ni Senator Amy Marcos sa kanyang sariling kapatid ay talagang nakakatindig balahibo dahil hindi ito pangkaraniwan dahil sila ay magkapatid. Tapos biglang ganun-ganun na lang ang kaniyang mga akusasyon at sa publikong kamera pa. Kaya nga kaya maraming tao din ang nababahala. Bakit ganun? Bakit ganun ang ating presidente? Marami ang nababahala kung ano ba talaga ang mangyari sa ating kinabukasan. Kung droga ba talaga ang nagiging dahilan ng pagbagsak ng ating ekonomiya? Kung droga ba talaga ang nagiging dahilan o sanhi ng bawat pagkalulong, ng bawat politiko sa ating bansa. Ano pa sabi mo, partner, di ba? Kaya nga hindi ko rin masasabi kung totoo nga bang sinasambit ni Senator Amy Marcos. Kung ito ba'y katotohanan or isa lamang itong palabas para makakuha siya ng advantage sa politiko. At saka isa pang report, partner, no, sabi, kaalyado daw ni Amy Marcos yung si Duterte, tama ba? So magiging kaalyado niya rin si Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin ba nun na para bang gusto niyang makamit ang isang posisyon o gusto niyang iangat si Vice President Sara Duterte para siya ang ihalal na ikalawang pinakamataas na posisyon dito sa Pilipinas? Ano masasabi mo dun? Marahil nga ay ito'y maaaring isang political na palabas para lamang gumawa ng apoy para doon sa issue na yon. Pero ang nakakapagtaka kasi, base rin sa interview na ginawa nila kay President BBM, na parang hindi daw yon yung totoong personalidad ni Senator Amy Marcos, kung saan sinabi ni President BBM na tila hindi daw ito yung kapatid niya, na para bang may sapi ito. Kaya sa tingin ko ay may malaking problema talaga sila sa personal na pamilya nila. Alam mo, base din sa sinabi mo na hindi niya kapatid to, base sa ilang report, sabi na si Amy Marcos daw ay anak ni dating, I think, Lacson, ng apelyido ng kanyang tila sinasabing ama. Ngunit ito ay kinlear ni kanyang ina na si Imelda Marcos na hindi naman, na dalawang beses lang sila nagkita ni Lacson at hindi niya talaga masyadong nakausap personally si Lacson. So hindi talaga masasabi na nagkaroon sila ng intimate connection. So ano pang madadagdag mo, partner? Andito yung isa pa nating i-interviewin. Miss Lai? Yes. Ano ba? Ano bang katanungan? Anong tingin mo sa umaarangkadang issue ngayon tungkol sa akusasyon kay Pangulong Marcos sa kanyang pagkalulong sa droga? Pwede. Ako kasi, pangarap ko maging lawyer. So, naniniwala ako sa isang kasabihan, innocent until proven guilty. So, hanggat walang matibay na ebidensya, hindi ko siya akusahan kung anong ina-accuse sa kanya. Pero, as a lawyer perspective, yon. Pero as a mamamayan ng Pilipinas, maniniwala ako. Kasi kapatid na yung nagsabi na parang, may tendency na baka ganun nga siya. Kasi meron din issue na parang yung asawa niya. Kasi hindi lang naman si Pangulong Marcos yung pinagbintangan Meron din siyang ginawit ng mga pangalan, which is yung asawa niya, si Liza Araneta Marcos, tapos iba't ibang individual pa. So, si Marcos, if naalala nyo, nung I forgot if it's New York, tapos may namatay na isang, anong apelyido niya? Rustan. Ang findings nun, ang police report is drug overdose. Kasama siya si Liza Araneta Marcos. So parang dun ko tinitignan na baka possible na yes, na may connection drug overdose kasama ni Liza Araneta Marcos, na isang party sila, dinawit din sa pangalang kasama ni Bongbong Marcos na yung presidente is drug user,
si Liz Araneta, drug user. So, hindi siya imposible. May possible na baka. Pero if for perspective ng lawyer, no, I would say no. Kasi wala tayong ebidensya, wala tayong matibay na ebidensya. As a mamamayan, isa ka sa pinaka higher ranking official, highest ranking official. I think para makuha mo yung public trust, release a drug test, Yes, 'di ba? drug test results. Yun na lang para hindi para sabihin mo na nag-aalala ka sa kapatid mo kasi kesyo ganto ganyan, hindi siya yan. Release a drug test. Yun naman hinihingi ng mamamayan. Yes. Thank you po. So, yun nga partner. Kagaya ng sinabi ni Ate Lai kanina na sa lawyer perspective daw na innocent till proven. Kaso nga lang, yung mga nagiging responses ni Pangulong President Marcos ay hindi ganun kaaya-aya dahil imbis na mag-release siya ng drug test results, gumawa pa siya ng panibagong apoy sa pamamagitan ng pagsabi na tila hindi kapatid niya ang nasa screen. Ano masasabi mo doon? Di ba partner, nung dating report is bago tumakbo si Pangulong Pangulong Marcos is nagsagawa siya ng isang drug test. Sabi ng kanyang, I think, spokesperson ba yun? Or USEC. At sabi din doon na hindi siya nalulong sa droga. Kasi hindi naman siya maluluklok sa posisyon na kanyang tinatakbuhan kung meron siyang masamang history doon sa droga. At syempre, inaayos din na lang ang reputasyon na meron ng mga Marcos. Ayun lang. So napakalalang issue nga talaga nito. Hindi lamang sa pampamilyang mga issue, kundi para rin sa buong bayan ng Pilipinas. Kaya naman mag-ingat at ayusin kung ano ang mga impormasyon na pinaniniwalaan. Maniwala sa kung ano ang merong mga ebidensya at tamang ebidensya. At kung tayo ay may kailangan o may gusto na makamit, huwag tayong gumawa ng isang masamang gawain or gawi na makakasira sa isang tao na pinakamamahal natin. yes, tama. At dito na lamang nagtatapos ang aming podcast. Maraming salamat sa pakikinig.